anong reaksyon ninyo at pinayagan na ng korte makapagpiyansa si dating Senadora Laila de Lima? So, sabi ng iba, mahina, hindi airtight case. Sabi naman dati ng DOJ, airtight. Ngayon, unti-unti na, sa 5 kaso, isa na lang natira. Sen, ano ho reaksyon ninyo rito? Well, again, Congressman Erwin, I fully respect the decision of the courts as Opo. I observe the separation of powers. Inobserba po natin yan at nirespeto natin yan. But then again, hindi ibig sabihin na nirespeto natin, we fully agree with everything that the court so decides. Tama naman. Nirespeto lang natin, pero it doesn't mean that we totally agree. Kasi naman, yung kaso na yan, kung airtight yan, sabi ng DOJ, during the time of President Duterte, ngayong wala na si President Duterte, hindi na siya airtight, bakit nagbago ba yung facts of the case? Kung ano yung facts of the case na ipinail noon, nung panahon ni President Duterte, kung saan na dinesisyonan ng korte, pinalabasan, inisyon ng warrant of arrest si former Senator De Lima, ay talaga may basihan yan. Mali yung sinasabi, kiniklaim ng kampo ni De Lima na walang basihan. Ano pala yung binasihan ng korte ng pag-issue ng warrant of arrest? Hindi pala yung basihan, tamang basihan. So may basihan. Yun lang. It may be, ang tingin natin yan, nagbabago lang yung interest ng hindi lamang ng korte, kundi baka ng publiko rin. Nagbago yung interest pagdating sa kaso na yan. Baka humina na yung kanilang interest dyan. Sen, yes, yes, ay ang reason ng pagka-dismiss ng 4 na kaso is nagsiatrasan yung mga testigo, yung state witness, yung witness testigo ng prosecution. Paano lang po ito? Doon po yata binase. Correct me if I'm wrong, Sen, kung yung warrant of arrest doon sa mga sinasabi, accusation nitong mga PDL ngayon, sinasabi nila na nagre-remit sila, etc., etc. Then suddenly, nagsiatrasan na ito. So parang humina ang kaso, Sen. What happened there? What do you think? Kaya nga humina dahil nag-atrasan at yung pag-aatras ay yan ang ginamit na basihan ng korte. Kung bakit sinasabi nila na humina, nasa kwa na yan. Kung sinisya na lang yan ng mga yung nagsipag-atrasan, nagsipag-recant ng statement, Diyos lang ang nakakalam kung saang statement ang totoo. Kung yung unang statement na ginawa nila o itong pag-recant nila ngayon ang totoo. So, Diyos lang nakakalam dyan. Senador, sa tingin nyo ba ito ay political persecution? At ang pangalawang tanong ko, kayo ba ay nalulungkot din na siya po ay nakapagpiansa, si Senadora Laila de Lima? Well, unang-una, Aljo. nalulungkot ako, being a very staunch anti-drug advocate. Right. Nalulungkot ako dahil it will send a chilling effect doon sa ating mga anti-drug operatives, yung ganon na pangyayari. Nalulungkot ako. But on the other hand, natutuwa rin ako since merong isang tao na one soul that's given freedom at natuwa siya. Masaya na rin ako para sa kanya kay Senator De Lima na nakalabas siya. Ako'y nakikipagkapwa-tao lang, Kung masaya siya, masaya na rin ako. But then again, kung sabihin mo tungkol sa advocacy ako sa droga, ay malungkot ako. Malungkot talaga ako. At ano pa yung isang tanong mo, Aljo? Political persecution. Tama bang sabihin itong political persecution sa panig niya? Well, hindi ako makapagsabi na political persecution yan dahil nga alam natin na meron naman tayong separation of powers. Yung korte hindi man yan nagpapadikta sa Malacanang kung anong decision ng korte ay fully sa kanya yan. Independent yan. Hindi yan nagpapa-epekto sa Malacanang. So, kung ang Malacanang, kung granting, sabihin natin na may political motive yung pag-file ng Malacanang nung kaso, ay yun ba isusundin din ng korte kung wala silang basihan? So, I don't think ito sa political persecution. Meron namang mga ebidensya. So,
hindi ako sang-ayon na sabihin ng political persecution. Otherwise, magmumukhang tanga yung ating yung ating mga korte kapag So, ganun ang ating Is pagtingin. it safe to say, Sen De La Rosa, na hindi airtight yung kasong isinampa laban sa dating senadora? Well, sabihin natin airtight o hindi, sa pagdetermine yan ng Korte. ng investigator at saka ng prosecution. Bago lang pinail yan, siniguro lang na airtight yan. Oho. Pero yun nga, since mayroong nag-recant, hindi tight yung hindi nagiging tight dahil may nag-recant eh. May nag-recant. Alright. Siguro, masasabi ko sa inyo ay congratulations. Dahil maraming po salamat. kung titignan mo kung 2016, rewind tayo, parang wala na talagang pag-asa at mabubulok na si dating senadora sa kulungan. Pero suddenly, after 6 years, eto ngayon, nakapagpiansa at isa na lang out of the 5 cases. So, you did something, ika nga, right. Pero, ang tanong kasi natin dyan, sinasabi noon na very airtight, sabi ng DOJ, sabi ni Secretary Aguirre. Pero yun pala, nung mag-recant na yung mga testigo, nawala na yung pagiging airtight niya. Di ba? I don't know, attorney, hindi po ako nag-law school, pero ang alam ko, pag sinabing airtight, kompletos recados ang ebidensya, may hard Matibay. evidence ka, may mga statement ka. Kung mukhang dito, puro statement lang. Kaya nung umatras na yung mga nag-a-accuse, nawalan ng tibay. Yes. Ika nga. Oh. Is this correct, Attorney Bonnie? Well, tama po 'yun, ano? Nung nag-recant po yung mga ibang testigo sa ibang mga kaso, tuluyan na talaga na basura yung kaso ni Senator Laila de Lima, yung ilang kaso ni Senator Laila de Lima na may kinalaman sa droga. Yung kung titingnan naman ito sa pangatlong kaso na to, kung saan siya binigyan ng pansamantalang paglaya, sa evaluation po ng ating hukom, sinabi niya na nagkaroon ng pagkukulang ang panel of prosecutors na patunayan yung tinatawag nating conspiratorial act ng mga akusado, no? At hindi raw aligned yung mga testimonya at yung mga ebidensya ng prosecution doon sa accusation laban sa ating mahal na senadora. So, sa tingin ng hukuman, hindi malakas ang ebidensya laban kay Senator Laila de Lima at iba pang mga akusado, kaya pinayagan niya po ito magpiyansa. Nalulungkot ngayon yung ilan dito dahil matibay nga doon ebidensya, kaya naglabas ng warrant of arrest. Opo, dito kay dating Senador Laila de Lima. Conspiracy ito, Attorney Bonnie, di ba? An act of one, parang act of all. So, ano po ang susunod yung hakbang dito? Well, Remedyong legal. Sa ngayon po, ang status po ng kaso, itong nahuling kaso, na tapos na po ang prosecution sa pagpresenta ng lahat ng kanilang dokumento at testimonial evidence, no? So, nagsumiti na po yung panel of prosecutors na tinatawag nating formal offer of evidence. At ito po kami po ay binigyan ng pagkakataon ng korte na mag-oppose o magbigay ng aming komento dito at hihintayin natin yung resolution ng ating hukuman kung tatanggapin itong mga dokumento na to bilang ebidensya laban kay Senator Laila de Lima. Whatever be the result of the resolution of the court dito sa formal offer of evidence, nakalagay po sa ating rules of court na may karapatan si Senator Laila de Lima at ibang mga akusado na magsampa ng tinatawag nating demurrer to evidence. Yun na yun. So, yan po yung direction namin base dun sa naging desisyon sa piyansa at base dun sa evaluation namin ng natitira pang ebidensya ng prosecution, magsasampa po kami ng demurrer to evidence o tinatawag nating motion to dismiss para tuluyan ng mabasura itong huling kaso ni Senator Laila de Lima na may kinalaman sa droga. Okay, pahabol ko lang, Attorney Takardon, may mga naulanigan ako na ilan pang testigo itong dito sa last case nito? Isa na lang? Dalawa? Ilan sila? Well,
Sa totoo lang po, ipaliwanag ko lang po, no? Nung nagsampa ng motion for bail si Senator Laila de Lima, naghilera po ang panel of prosecutors ng 10 testigo Aha. para patunayan na merong ebidensya laban sa kanya. Okay. At yung evaluation po ng korte sa application for bail ni Senator Laila de Lima ay nakabase doon sa naging testimonya ng 10 testigo na ito na kasama si Herbert Colango. Matapos po ito, nagsumiti po ng ebidensya ng dagdag na 17 witnesses ang panel of prosecutors. So, a total of 27 witnesses were presented against them. Okay. At ito po yung kasama sa formal offer of evidence nila. Pero Ito po na-anticipate magiging basihan ng demurrer to evidence. pero na-anticipate nyo na ito na pag nag-file kayo ng bail, dadami ang mga titistigo at haharangin. Ika nga ang pag-file niyo ng bail para sa pansamantalang paglaya. Linawin ko lang. Bali, tapos na po yung pagpresenta ng ebidensya ng prosecution. At wala na kaming, hindi na po sila papayagang magdagdag pa ng testigo. Okay. Sila na ngayon. In Parte short, nyo na. pag Defense na. sinampa namin yung demurrer to evidence, ang kaso o i-dismiss na nito totally. Okay. Re-resbakan ba ni Senadora Laila de Lima yung mga tao nagpakulong sa kanya? Attorney? 6 years. Well, sa totoo lang po, hindi namin napag-uusapan dyan ngayon. Pero sinabi niya kahapon sa kanyang press conference, kagabi sa kanyang press conference, na she will vindicate her name and reputation. She will re-establish her life. At sabi ko nga sa ilang mga panayam sa akin, na natatandaan ko si Senator Laila de Lima bago siya ikulong, na sinabi niya that there will be a day of reckoning. Pero sa totoo lang po, wala po siyang binabanggit sa amin kung siya ay magkasampan ng kaso. Ang tanging nasa isipan niya ngayon ay makapiling muli at agaran ang kanyang ina na may sakit ngayon sa nasa Iriga. Kapatawaran po. Mother po. Yung kapatawaran. Forgiveness. Wala bang nasabi si Naibulalas? Si Wala Senadora? pa rin po nababanggit pero nabanggit niya sa kanyang press conference kagabi that God has forgiven yung isang tao and she wishes him well. Okay. Sino yun? Anyway, sige po. Any political plans po? Senadora de Lima? Again, wala na kami napag-uusapan wala pa. tungkol doon. Alright. Malayo pa kasi yan. Kagabi sa press Malayo pa kasi yan, Attorney Bonnie, di ba? But that's very, very far. Oo. Anyway, Pero linawin ko rin na sinabi niya sa press conference kagabi na she will continue her advocacy sa human rights, sa truth and justice, at sa rule of law. At siya yan ang kanyang ipagpapatuloy pa rin. is there a rule of law now, Attorney Bonnie? Well, Senator Laila de Lima believed and continues to believe in the rule of law. Kaya nga po siya lumaban sa sistema. Siya pumayag po siya magpakulong. At talagang pinatunayan niya sa pamamagitan ng tamang proseso na siya ay dapat muling makasama na sa ating malayang lipunan habang dinidinig itong kaso.